Nakakaiyak, nakakakilig, Nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR, first of all, gusto kong batiin kayo ng magandang tanghali, Popoy at Bea. At syempre, ganun na rin sa lahat ng kagaya kong fan na fan ng programa ninyo. Ako nga pala si Aikang, isang masayahing babae na ipinanganak at lumaki sa maingay na lugar dito sa Maynila. Namulat ako sa simpleng buhay kaya madali akong napapasaya ng maliit na bagay lang. Hindi ako nakapag-aral sa college dahil wala kaming pera. Ang ginawa ko, na masukan akong tendera sa isang pwesto sa malaking palengke dito sa amin. At ngayon, meron na kaming sariling pwesto ng kaibigan kong si Mary. Popoy at Bea, kung love life lang ang pag-uusapan, masasabi kong hindi naman ako masyadong olats pagdating dyan. High school pa lang ako noong unang beses kong naranasan magkaroon ng boyfriend. Pero syempre, hindi pa ganun kaseryoso yun. Kumbaga, puppy love lang. All in all, nagkaroon na ako ng 4 na boyfriend. At ngayong 23 years old na ako, gusto ko na sanang maranasan ang magkaroon ng seryosong relationship. napakarami naman itong aayusin ko. Nasaan na ba kasi si Meryl? Ang tagal naman yatang bumalik nun. I'm back! Ano na babaita? Kanina pa kita hinihintay? Ang dami pa nating aayusin paninda, oh. Sorry naman, yung supplier kasi sabi alas 8 nandun na. Alas 9 naman dumating. Napaka-unprofessional talaga, nakakainis. O siya, sige na. Isama mo na dito yung mga items na nakuha mo sa kanya, ha? Pepresyohan pa natin yan. O sige. Good morning, ladies! O Papeng, ano kailangan mo? Grabe, napadaan lang may kailangan na agad. Di ba pwedeng nagpahinga lang saglit? Ba't ba kasi dito ka nagpapahinga? Sa dito ko inabutan ng pagod bakit ba? Parang ang dami mong bitbit ah. Ano yan, mga grocery? Oo. Para to dun sa bagong amo ni Mama. Isinama lang ako para mamili. Uy, baka naman pwedeng meron tayong harbat dyan. Kahit keso lang o kaya chichirya. Sira, hindi pwede. Bilang na bilang to. Gusto mong mawalan ng trabaho, Ermats ko? Isa lang naman eh. Hindi nga pwede. At saka kasama ko yung anak ng amo ko. Paparating na yun. Baka mamaya maabutan pa tayo eh. Asan? Wala naman eh. Nagpapalusot ka lang. Andyan lang yun. Kasunuran ko lang kanina maglakad eh. Grabe, nakakapagod. Ito na pala siya. Ano tol, kaya pa? Oo, kaya pa. Pero pahinga muna tayo saglit. Sige. Nga pala, si Aikang tsaka si Mary. Si Rupert, anak ng amo ko. Hi, Aikang and Mary. Oh my God! Ang gwapo niya! Uy, hi daw. Hi Rupert. Hello. Si Aikang natulala na. Uy, Aikang, okay ka lang? Oo. Okay lang ako. Hi, Rupert. Gulat kayo, ano? Gwapings ng amo ko, di ba? Parang ako lang. Kailangan nyo ng kasambahay? Pwede ako kahit libre. Char! Uy, magunas dili ka nga. Itong babaeng to. Joke lang. Paniwalain ka masyado. Nakakatuwa naman kayo. Ano pala ginagawa mo dito? Bakit ka nagbubuhat ng pinamili? Di ba dapat si Papeng na gumagawa niyan? Ano kasi,
Pinasama ako ni Mami dito para matuturo ako sa mga gawain. Lalo na yung mga pasikot-sikot dito sa palengke. Kukuha kasi kami ng pwesto dito eh. O talaga? Nice! Mas mapapalapit ka sa akin. Ha? Char lang. Ang ibig kong sabihin, matutulungan ka namin. Kasi kabisadong-kabisado namin tong palengke. Oo nga, pangalawang bahay na kaya namin to. Talaga? Dapat pala sa inyo ako magdidikit eh. Ay oo, madali ka matututo sa amin. At saka ipapakilala ka namin sa mga taga rito para alam mo na rin kung kanino ka lalapit pag may kailangan ka. Sus, huwag kang maniniwala sa mga yan. Ipapahamak ka lang nila. Lalo na yan si Aikang. Naku, marami nang nakaaway dito yan. Alam mo ikaw, napaka-epal mo. Umalis ka na nga rito. Ah, talaga lang ha? O paano ba yan, Rupert? Nakita mo na ugali, di ba? Napakasalbahe. Tara na, alis na tayo dito. Hoy, hindi, joke lang. Ito naman, nagbibiro lang ako eh. Hindi. Sabi mo, umalis na ako, di ba? Aalis na talaga kami. Adios. Tara na, Rups. Malamang hinihintay na tayo ng mama mo. Wait. Paano? Mauna na kami ha. Next time na lang. Bye. Teka, sandali. Hay, ano ba naman yan? Hindi ko man lang nahingi yung Facebook ni Pogi. Oo nga ikaw kasi sungit-sungit mo. Nagtampo tuloy si Papeng. Napaka-epal kasi. Nakuha naman natin yung pangalan search mo na lang. Malay mo makita natin profile niya. Ay, sige. Wait, nasa na ba yung phone ko? Rupert. Anong apelido niya? Hulaan ko na lang. Gaga, wag mo na ilagay yung apelido mo. May lalabas dyan for sure. Sige. Aha, Rupert. Rupert Santos. Rupert. Parang iba namang Rupert tong lumalabas sa search result eh. Oo nga, mga mukhang butiki. Alam ko na, subukan mong i-search dun sa friend list ni Papeng. Tsak, nandun yun. Ay, oo nga. Sige. Teka lang. Hindi ko pala friend si Papeng. Ikaw, friend mo ba, ha? Hindi pero nung nakaraan nakita ko nakatag siya sa post ng pinsan ko. Kaya alam ko yung Facebook niya, wait, sisend ko sa'yo. Yun! Tapos i-add mo muna si Papeng, and then tsaka mo hanapin si Rupert sa friends list niya. Wait teka lang. Ayan, nasend ko na. Sige. Check ko. Aha, teka. Nasaan na yun? Ay, wow! Ang pogi sa Facebook, ha? Mukha namang tuod sa personal. Ay, grabe siya. Medyo pogi din naman ang slide si Papeng. Kulay sunog nga lang. Anyway, eto na. Add friend. Ayan! Naku, sana i-accept niya. Mukha tayong mga tanga. Hayaan mo na. Minsan lang naman to eh. Once in a blue moon lang yung may mapadpad na pogi dito sa lugar natin. I know, pero ang dami pa nating aayusin na paninda Kaya kumilos ka na dyan. Ay, oo nga pala, no? Ano ba naman yan? Ba naman kasi tayo pinanganak na mahirap? Naku, Lord! Sana talaga mapansin ako ni Rupert. Gwapo na mayaman pa. Baka siya na ang mag-aahon sa akin sa kahirapan. Popoy at Bea, hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa. Unang kita ko pa lang kay Papa Rupert, talagang sobrang nahumaling na ako sa kagwapuhan niya. Sanay kasi ako nakakakita ng mga kagaya kong isang kahig, isang tuka, kaya yung mga boylet dito sa amin, kapareho ko rin na medyo sunog ang balat, na dala na rin na maghapong pagbabalat ng buto. Pero si Rupert, sobrang ganda ng kutis niya. Halatang hindi siya sanay sa mabibigat na trabaho. Pwedeng-pwede nga siyang mag-artista kung tutuusin eh. Pero pinili ng pamilya niya na mamuhay ng simple dito rin sa lugar namin. Popoy at Bea, isa pa sa lalong nagpagwapo kay Rupert ay yung pagiging misteryoso niya. Hindi siya mahilig magsalita o magkwento ng kahit anong tungkol sa kanya. Kaya lalo tuloy akong naku-curious sa kanya. After ko siyang makita for the first time, agad-agad kong hinanap ang social media niya pero wala akong nakita. Simula noon ay hindi na siya maalis sa isip ko. Araw-araw, nagdadasal ako na sana mapadaan ulit siya dito sa pwesto namin sa palengke. Sa lugar kung saan ko siya unang nakita. Mga suke, bili na kayo
tayo. O, murang-mura lang. Te, anong hanap mo, te? Shorts? Ha? Sleeveless? Pili lang, te. Ay, umalis. Ano ba naman yun? Huwag mo kasing tinatakot. Sira, tinatakot ka dyan. Ang ganda-ganda ko kaya. Tumal ng benta ngayon. Kaya nga eh. Kung kailan malapit na naman yung pagbabayad ng renta. Nga pala, Bes, nahanap mo na ba yung Facebook ng Rupert? Hindi pa nga eh. Ay, hayaan mo na. Magkikita pa naman kami nun for sure. Saka ko na lang hihingin sa kanya yung Facebook niya. Paano ka nakakasiguro anak mayaman yun? Malamang taong bahay yun. Sira, nakalimutan mo na. Di ba nga kukuha nga daw sila ng pwesto dito sa palengke? Kaya panigurado magkikita ulit kami. Ah, oo nga pala. Ay naku, ano ba naman yan? Ba't naman pa bigla-bigla yung ulan? Bes, yung mga paninda natin dun sa labas baka mabasa. Eto na, kukunin ko na. Ba naman yan? Mahina na nga yung benta, uulan pa. Pag minamalas ka nga naman talaga, oh. Ay. Ay, Kang. Hi, Kang. Pag sineswerte ka nga naman talaga, oh. Makikisilong muna kami ha. Inabutan kami ng ulan eh. Sure, walang problema. Kahit dito ka pa matulog. Ay, bad trip. Kung kailan nasa kalagitnaan ng gawain, saka pa umulan. Oh, nandito na naman kayo? Sa kasamaang palad, oo. Ay. Rups, dito ka muna. Kuha lang ako payong o kaya kapote. Balikan kita. Oo, sige. Ba't parang problemado yung isang mo? Kanina pa kasi kami pumupunta kung saan-saan eh. Kaya napagod na siguro. Ah, kaya pala. Mary, di ba may pupuntahan ka pa? Sige na, puntahan mo na kung ano man yun. Ako na munang bahala dito sa pwesto. Ha? Pupuntahan? Kita mo umuulan eh. Papaalisin mo ko? Makisama ka na ng bakla. Ito na yung chance na hinihintay ko. Oo nga pala. Bibili nga pala ako ng sanitary pad. Sige, maiwan ko muna kayo dyan ha. Babu! Buti na lang malapit na kami dito sa pwesto nyo nung inabutan kami ng ulan. Oo nga eh. Dinala ka sa akin ni Lord. Ha? I mean, ginabayan kayo ni Lord para hindi kayo mabasa ng ulan at magkasakit. Aikang? Yes? Tama, di ba? Ikaw si Aikang? Sorry, nalilito kasi ako sa inyong dalawa eh. Oo, ako si Aikang. Si Mary yung umalis. Nice. Buti na lang tama ako. Isan may lugawan dito? Gusto kong kumain ng lugaw eh. Ay nako, buti na lang na itanong mo. May masarap na lugawan dun sa looban. The best yun. Pwede mong ituro sa akin yung papunta doon? Hindi na. Sasamahan na lang kita. Sasamahan mo ko? Oo. Paano tong pwesto nyo? Hayaan mo na lang siya dyan. Pabalik na naman si Mary eh. Saglit lang yun. Sure ka? Oo, tara na. Sakto, gutom na rin ako eh. Sige, tara. Tama ka nga. The best nga talagang lugaw dito. O diba? Sabi ko naman sa'yo eh. Salamat ha. Kasi sinamahan mo ako dito. Kung hindi, nako, malamang malipasan na ako ng gutom ngayon. Wala yun. Lakas ka sa akin eh. Ay, wait. Teka. Ito. Bakit? Wait lang ha. Ha? Nasaan na ba yung cellphone ko? Ayun. Selfie tayo. Popost ko sa FB. May FB ka, di ba? Aikang, ano kasi, Dali na. Smile. 1, 2. Huy, mag-smile ka naman. Aikang, ayoko. Aha? Bakit naman? Ayaw mo ba sa akin? Kasi mayaman ka tapos tindera lang ako, ganun? Hindi naman, kaya lang, baka kasi makita ng girlfriend ko baka magselos yun. Girlfriend? May girlfriend ka pala? Oo eh. Sorry, hindi ko alam. Hindi ka rin naman kasi nagtanong. Ano ba naman yan? I-add pa naman sana kita sa FB eh. Kaso wag na lang. Baka magselos pala. Pwede naman, wala namang problema. We, hindi nga.
Oo, basta wala munang selfie ah. Okay. Anong username mo? Akin na ako magta-type. Yan, okay na. Yun! Facebook friends na tayo sa wakas. Wait, accept kita. No. Done. Yun! Facebook friends na tayo sa wakas. Well, pwede rin namang friends in real life, di ba? Basta walang magagalit. Wala yan. Friends lang naman eh. No, kain na tayo. Oo nga. Para makabalik na tayo dun sa pwesto, baka magalit na si Mary dun eh. Iniwan kong mag-isa. O diba, ang aga-agang na heartbroken ng lola niyo, Popoy at Bea. Nag-uumpisa pa lang akong dumamoves, meron na agad dumurog ng puso ko. Okay, fine, kasalanan ko rin naman. Humopya kaagad ako kay Papa Rupert, as if naman mapapansin ako nun. Malamang kahit single yon, hindi ako paglalaanan ng oras nun dahil magkaiba kaming dalawa. Hindi ako nababagay sa kanya. Ang dapat sa kanya, yung kagaya niyang may kaya sa buhay at may malaking family business. Anyway, speaking of business, pagkatapos ng ilang buwan, nakakuha rin ng pwesto sa palengke ang family ni Rupert. As in yung sarili nilang pwesto, Popoy at Bea ha. Yung sa amin kasi, inuupahan lang namin. Kaya kapag matumal ang benta, lugi pa kami sa bayad sa renta. So yun na nga, naging madalas na sa palengke si Rupert dahil siya yung nakatoka sa pagmamanage ng business nila. Nasanay siya sa mga tao at gawain sa palengke at naging close kami sa isa't isa. Close as in magtropa. Walang ibang meaning. At hindi na rin naman ako umasa na magkakaroon pa ng ibang kahulugan yung pagiging magkaibigan naming dalawa. Sapat nang nakakausap ko siya sa halos araw-araw at nalalapitan niya ako sa tuwing kailangan niya ng tulong ko. Ano kaya pwede kong unahin? Yung mga pambata kaya? O yung mga pang-mommy na lang? Ano sa tingin mo, Bes? Kahit alin dyan. Sige, yung pambata na lang. Nga pala, mamaya may bagong stocks na darating. Ikaw na lang muna mag-receive, ha? Go lang. Bes, okay ka lang? Ha? Tinatanong ko kung okay ka lang. Oo naman. Bakit? Kasi parang kanina ka palutang eh. Masakit ba tiyan mo? Nadjajabs ka ba? Ano? Baliw. Ay, wala to. May iniisip lang ako. Ano yun? Ay, kasi pansin ko, parang ilang araw nang hindi dumadaan dito si Rupert eh. Sa bagay. Oo nga, ako rin eh. Napansin ko rin yun. Bakit kaya? Kung alamin mo kaya? Paano? Puntahan mo. Gaga? Desperate moves? Hindi, sisimplihan mo lang. Kunwari napadaan ka dun sa pwesto nila, ganun. Oo nga no. Magandang ideya nga yan. Sige, punta ako ngayon. Ngayon agad? Saglit lang naman eh. Sisimplihan ko lang, di ba? Okay, good luck. Ang hirap naman ito. Busy-busy ka. Uy, ikaw pala. Oo, daming gawain eh. Pansin ko nga. Oh, tinatayo-tayo mo dyan. Malis ka na. Ito naman, napakasungit. Bawal bang tumayo rito? May kailangan ka, no? Wala naman. Si Rupert,
Nandyan? Wala, kaya nga hirap na hirap ako eh. Ako sumalo ng mga gawain niya. Nasan siya? Nasa ospital. Ha? Na-confine eh. Dengue daw. Hala, seryoso? Mukha bang gagawin kong biro yung dengue? Kailan pa? Mag-iisang linggo na. Kumusta naman siya? Okay na siya? Okay naman na, kaso kailangan salinan ng dugo. Ha? Problema, walang mahanap na donor eh. Bakit naman? Nasa probinsya kasi lahat ng kamag-anak nila eh. Hindi rin pwede mag-donate yung nanay niya kasi may medical condition yata, parang ganun. Hala, kawawa naman. Kaya naghahanap pa ng donor. Pwede ako. Sira, bawal mag-donate ang may sayad, baka mahawa pa sa'yo yung tao eh. Nakakainis naman to eh. Seryoso na nga, pwede ako mag-donate. Magdo-donate ka? Oo. Ba't mo naman gagawin yun? Di ba nga, sa mga ganyan, hindi naman kailangan ng same na blood type. Basta may magdo-donate, okay na, di ba? Kasi may blood bank naman eh. Oo nga, pero bakit mo nga gagawin yun hindi mo naman siya kaano-ano? Wala. Gusto ko lang makatulong, masama ba? Sige, sasabihin ko sa mami niya. Pero, sure ka na ba dyan, ha? Oo naman. Okay. Sasabihin ko kay Miss Rona para maipa-schedule ka ng mga lab test. Iha, maraming salamat sa pagdodonate mo ng dugo para sa anak ko, ha? Walang anuman po yun. Buti na nga lang po, qualified pa rin ako maging blood donor eh. Tatanawin namin malaking utang na loob ang ginawa mo. Tita, excuse me po. Pinapatawag po kayo ng doctor. May ipapaliwanag daw po. Sige, Iha. Nga pala. Ito nga pala si Aikang. Siya yung nag-donate ng dugo. Aikang, si Gwen nga pala. Girlfriend ng anak ko. Hi. Hi, girlfriend! Ay, hi, Gwen! Maiwan ko muna kayo, ha? Sige po, tita. Nga pala, thank you sa ginawa mo for Rupert. Sayang, hindi kasi ako qualified na maging blood donor eh. Mababa kasi yung hemoglobin count ko. Buti na lang, may friend pala siyang mabait. You're welcome. As soon as makalabas siya dito sa hospital, invite ka namin na mag-dinner sa bahay nila ha. Hope you could join. Sure. Sige, go ako dyan. Alright, I'll go ahead muna ha. May bibilhin pa ako. Pwede mo nang puntahan si Rupert sa room niya if you want. Hindi na. Uuwi na rin kasi ako eh. Advice ng doktor na magpahinga daw muna saglit. Alright, see you when I see you. Thank you ulit. Ingat sa pag-uwi. Yan na talaga ang classic example ng katangahan. Grabe, katangahan agad. Hindi ba pwedeng gusto ko lang makatulong, ganun? Tulong? Tulong na may hidden agenda? Hidden agenda ka dyan. Sus, aminin mo na kasi, ginagawa mo to kasi hoping ka pa rin na kahit papaano, mapansin ka ni Papa Rupert. Kunwari ka pa alam naman nating pareho na patay ka dun. Hoy, Hindi kaya. Bakit ikaw? Kapag nalagay sa alanganin yung happy crush mo, hindi mo ba tutulungan? Ano? Ano nga ulit yung sinabi mo? Happy crush? Oo. Happy crush? Nag-donate ka na ng dugo dun sa tao? Happy crush pa ba yun? Oh, di bongga, diba? Dumadaloy sa katawan niya ngayon ang aking mga dugo. Siya at ako ay iisa. Hala siya, nangarap ng gising. Hay, ikaw naman kasi. Masyado kang worried sa akin. Safe lang ako, okay? Kering-keri ko to. Siguraduhin mo lang kasi baka mamaya hulog na hulog ka na dun sa tao. Pinapaalala ko lang sa'yo, may girlfriend na siya. Ikaw din, baka mamaya maging luhaan ka kung ipupush mo pa yung feelings mo. Don't worry, bakla.
Gwardyadong-gwardyado ko tong puso ko. Sa oras na makaramdam to ng kahit katiting na sakit, ako na mismo ang iiwas. Sa ngayon, hayaan mo na lang akong i-enjoy yung taong nagpapasaya sa akin. Kahit mula sa malayo. Popoy at Bea, eto walang halong etsyos ha. Nagpresenta akong mag-donate ng dugo kay Rupert hindi lang dahil sa may pagtingin ako sa kanya. Fine, given na yon. Pero ang totoo, kahit naman hindi ko kaano-ano, kung alam kong may maitutulong ako, itutulong pa rin ako. At saka sayang naman kasi kung hindi ka agad gagaling si Rupert, diba? Siya na nga lang yung nagpapasaya sa akin sa araw-araw, hindi ko pa siya makikita. Kaya kahit alam kong hindi naman big deal para sa kanya yung ginawa kong pagtulong, okay na rin kasi at least mapapadali ang pag-recover niya at makikita ko na ulit siya araw-araw. Pero change topic muna, Popoy at Bea. Pag-usapan natin yung girlfriend niyang si Gwen na oh my God, natulala ako nung nakita ko siya ng malapitan. Sobrang ganda niya at sobrang bait pa. Hindi na talaga ako nagtataka kung bakit siya nagustuhan ni Rupert. Sa loob-loob ko, sana pamanahan niya ako ng kahit katiting lang ng ganda niya. Pero siguro, kaya hindi ako binigyan ni Lord ng mala beauty queen na kagandahan, ay dahil alam niyang gagamitin ko yon para mang-akit ng lalaking ng bebetan ko. Mas okay na rin yung ganito, katamtaman lang yung ganda, may sariling market, kumbaga. Magiging masaya na lang ako sa pagtanaw sa taong nagugustuhan ko kahit mula sa malayo. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Dear M.O.R. Happy Crush. Popoy at Bea, malaki ang naitulong ng blood donation ko sa tuluyang paggaling ni Rupert. Habang nagpapahinga siya, si Papeng muna ang nagbantay sa pwesto nila sa palengke. May ilang linggo rin akong nagtiis nang hindi nakikita ang gwapong mukha ni Rupert. Pero kahit papaano, kampante na rin ako sa balitang bumubuti na ang kalagayan niya. Hanggang sa tuluyan na nga siyang nakarecover at bumalik sa pagtatrabaho. Nangayayat siya at lalo siyang pumutla, pero hindi pa rin maitatago ang gandang lalaki niya. Sobrang charming pa rin siya, as usual. Ako naman, Popoy at Bea, tuloy lang sa araw-araw na buhay. Kayod dito, kayod doon. Kailangang maghanap buhay para mairaos ang pangangailangan. Wala namang naging side effects sa akin ng pagdodonate ng dugo, maliban na lang sa walang tigil na panunukso sa akin ng kaibigan kong si Mary. Kesyo, in love daw ako kay Rupert para gawin ang ganong kalaking pabor para sa kanya. Hindi ko na lang siya pinapansin. Ang mahalaga, nakatulong ako. At isa pa, alam ko namang wala akong pag-asa kay Rupert dahil nga may ibang babae na nagmamay-ari sa puso niya. Sigurado ka kaya mo nang ihatid to sa customer, hindi mo na kailangan ng kasama. Oo, caring-carry ko na to. Samahan na kaya kita. Hay nako, kung sasamahan mo pa ako, sino magbabantay dito sa pwesto? Ano, isasara natin to? Sayang naman yung kita pag nagkataon. Sa bagay, gusto mo palit tayo? Ikaw maiwan dito tapos ako na magdi-deliver niyan. Bes, masyado ka naman kabado dyan. BGC lang naman yung pupuntahan ko. Hindi naman ibang bansa yun. Malay ko ba kung bigla may makakita sa yung afam dun tapos damputin ka bigla? Mahilig pa naman sila sa exotic animal. Exotic beauty. Ayaw mo nun? Eh di magkakaroon na ako ng jowang afam. Makakaahon na ako sa kahirapan. Gaga, puro ka kalokohan. O sige na, update mo ko ha. Okay. Grabe, nakakahilo pala talaga dito sa BGC na to. Ang hirap-hirap namang puntahan. Nasaan na ba kasi yung buyer na yun? Matawagan na nga.
Ayaw pang sagutin. Hanap na nga lang muna ako ng matatambayan dito. Ay, saan kaya pwede? Alam ko na. Maghahanap na lang ako ng milk teahan dito. Para kunwari social ako. Hello, Bes. Ano balita? Hay nako, hindi nagre-reply yung imi-meet up ko. Nag-chat na ba sa'yo? Hindi, pero huling sabi niya sa akin, nandiyan lang naman daw siya sa area. Try mo na lang tawagan ulit. Oh my God. Si Gwen ba yun? Ah, ano ka mo? Hindi kita marinig. Si Gwen nga! Sino ka mo? Nandiyan na yung buyer? Nakita mo na? Bes, wait lang ha. Tatawagan kita ulit. O, sige, balitaan mo ako. Oo. Hindi ako pwedeng magkamali. Si Gwen talaga to. Hi! You're finally here! Yeah, sorry. Nahirapan ako maghanap ng tong location. Ligaw kasi ako ng maps eh. By the way, flowers for you. Thank you! May paghalik sa lips? So, saan tayo? Well, anywhere na hindi tayo mahuli ng boyfriend mo. Nasa kabilang side ng Metro Manila yon, kaya malabog mahuli niya tayo. My God! Niloloko ni Gwen si Rupert? May ibang lalaki siya? Okay, well then, let's look for a good place nearby and then let's head out to my condo right after. Kondo? Pupunta sila dun sa kondo nung lalaki? I like that. Alright, let's go. At may pagkapit pa talaga dun sa braso nung lalaki. Ay, naku. Kailangan talaga malaman ni Rupert to. Hindi ako papayag na niloloko siya ng girlfriend niya na wala siyang kaalam-alam. Pwede ba, Aikang? Tama na ngayon paggawa-gawa mo ng kwento. Pagod ako ngayon. Ayoko nang dagdag stress, okay? Hindi nga kita kasi niloloko. Totoo yung sinasabi ko. Nakita ko si Gwen na may kinatagpong lalaki. Gwapo, mukhang mayaman, pero mukhang manyakis. Tapos, dekotse. Baka friend lang yun. Masyado mo nilalagyan ng mali siya eh. Friend? Meron bang friend na sa lips nagkikis? May pruweba? Nakita ko mismo. Nakita mismo ng dalawang mata ko. May video ka? O kaya kahit picture man lang? Wala. See? Ang daling gumawa ng kwento, Aikang. Paano ko maniniwala sa'yo? Hindi ko na naisip na picturean eh. Kasi nawindang na rin ako. At saka, sa mukha mo nakita? Sa BGC? Oo. Ano naman ang gagawin ng isang kagaya mo sa BGC? Itendera ka lang naman sa palengke. Ay, grabe ka na ha. Masyado mo naman yata akong minamaliit. Sorry pero ang hirap kasing paniwalaan ang sinasabi mo eh. Ano namang mapapala ako sa paggawa ng kwento? Ano yun, trip ko lang? I know what you're doing. Ha? Alam ko may gusto ka sa akin. And maybe ginagawa mo lahat ng to para siraan si Gwen, di ba? Siyempre hindi. Yung pag-donate mo ng dugo nung nagkasakit ako. Ginawa mo yun dahil special ako sa'yo, tama? Kasi Aikang, walang tangang gagawa nun sa taong hindi mo kaano-ano. Hoy, meron kaya sa Philippine Red Cross? O sige nga, sabihin mo ng diretso sa akin na hindi mo ako gusto. Na wala kang special na pagtingin sa akin. Sige. Kita mo na? Tama ako. You're doing this kasi gusto mo magkasira kami ni Gwen. Rupert, hindi naman ako maninira ng tao para lang sa crush-crush na yan. Ang akin lang, concerned ako sa'yo. Niloloko ka ng girlfriend mo. Kung ayaw mong maniwala, edi wag. Mahal ko si Gwen. And I'm sure na mahal niya rin ako. Kaya please lang, Aikang, please. Don't do anything na alam mo makakasira sa amin. Ang tagal ko inalagaan tong relasyon na to, kaya sana ito na yung huling beses na guguluhin mo kami. Kasi pag nasundan pa to, baka tuloy na ako mawala ng respeto sa'yo. Popoy at Bea, hindi ako nahihiyang magkwento o aminin sa inyo ang totoong nararamdaman ko. Hindi ko pinagkakailang nahulog ang loob ko kay Rupert sa unang beses na pagkikita namin. Kaya walang dahilan para magsinungaling pa ako sa inyo. Wala talaga akong intensyon na siraan si Gwen kay Rupert. Ang gusto ko lang mangyari ay malaman ni Rupert ang totoo para maihanda na niya ang sarili niya sakaling malaman na niya ang totoong pinaggagawa ng girlfriend niya habang wala siya. Pero hindi ko inakalang ako pala ang mas masasaktan sa ginawa ko. Popoy at Bea, hindi ko inakalang ganun pala kababa ang tingin sa akin ni Rupert.
Nagagawa ako ng malaking kasinungalingan para lang sirain ang samahan nila ni Gwen. Sa kagustuhan kong imulat siya sa totoong nangyayari, ako pa pala ang sasampalin ng katotohanan na mas paniniwalaan pa ni Rupert ang kasinungalingan ng girlfriend niya kesa sa sinabi ko. Baka daw na misinterpret ko lang kung ano man yung nakita ko. O edi sige, ganun na lang. Papaniwalaan ko na lang ang sarili ko na ako yung naglagay ng mali siya. Na ako yung mali. Sige, ako na lang yung hindi nagsasabi ng totoo. Hahayaan ko ng ganon ang tingin nila sa akin. Pero kahit kailan ay hinding-hindi na ako mangingialam o maghihimasok pa ulit sa buhay nila. Ikaw naman kasi, sana pinabayaan mo na lang yung bruhang Gwen na yon. Tignan mo, ikaw patuloy nagmukhang masama kay Rupert. Ay, kung alam ko lang na ganun yung mangyayari, edi sana hindi ako nangialam, hinayaan ko na lang sana siyang iput-iputan siya sa ulo ng girlfriend niya. True, total naman mukhang mas gusto niyang magpakatanga or baka sa sobrang in love niya nabibigyan na siya o kaya nagbubulag-bulagan na. Sayang lang yung buyer na kikitain ko sana sa BGC, nabawasan pa tuloy tayo ng retailer. Ay naku, hayaan mo na yon. Hindi rin naman marunong tumapad sa oras ng usapan. Ay, pero sana talaga matauhan si Rupert, no? Kawawa kasi siya pag nagkataon. Wala naman tayong magagawa eh. Hindi naman natin kontrolado ang isip ng tao. Ay wait, customer yata. Ano hanap niyo, te? Nothing in particular. Gwen? So, dito ka pala nagtatrabaho? Oo. So, paano ka napadpad sa Taguig? Anong ginagawa mo doon? Ha? Sinabi sa akin ni Rupert na nakita mo daw ako doon? Na may kasama daw akong ibang lalaki? Nahiya ka pa? Nilagyan mo pa ng daw. Sa pagitan nating dalawa, alam naman natin kung ano yung totoo. And you think maniniwala sa'yo si Rupert? Hindi na mahalaga kung maniwala man siya o hindi. Kasi alam naman natin kung sino ang nagsasabi ng totoo. Well, sorry ka na lang girl kasi sa ating dalawa, ako ang mas paniniwalaan niya. Because I am the girlfriend. At ikaw, you're just a desperate admirer. Hoy! Sumasobra ka naman na yata. Baka nakakalimutan mo nandito ka sa teritoryo namin. Gusto mong ingudgud kita dito sa mga paninda ko? Subukan nyo. Di mas lalong naggalit si Rupert sa inyo. Lalo na dito sa kaibigan mong desperada. Ano ba kasing ginagawa mo rito, ha? Gusto mong ipamukha sa akin na epic fail yung pagmamalasakit ko kay Rupert? Na ikaw yung mas pinapaniwalaan niya? Oo na! Sige na, panalo ka na. Happy? Gusto ko lang ipaalala sa'yo na huwag mong kakalimutan kung saan ka lang dapat lumugar. Napahiya ka na ng isang beses, sana naman sapat na yon para turuan ka ng leksyon. Kontento ka na. Masaya ka nang malaman na pwede mong gawin lahat ng klaseng panloloko mo sa boyfriend mo dahil kahit anong mangyari maniniwala pa rin siya sa'yo. Di go! Magpakasaya ka sa panlalalaki. Buhay mo naman yan eh. Konsensya mo naman yan. Pero sigurado ako, mahuhuli ka rin ni Rupert balang araw. At kapag nangyari yun, ano? Sasaluhin mo siya? Iko-comfort mo siya? Kawawa ka naman, girl. Naghihintay ka lang masira ang relasyon ng iba para maka-first move ka. Galawang desperada talaga. Umalis ka na dito. Mayaman ka lang pero hindi kami takot sa'yo. Aanin mo pera mo kung hanggang dito na lang yung buhay mo. Bibilangan kita. Isa! Ooh! Isang desperada na may kaibigang palengkera. Perfect tandem. Dalawa! No worries. Aalis naman talaga ako. Hindi mo na kailangan magbilang. Gamitin mo na lang yung natitirang brain cells mo sa pagbibilang ng sukli sa mga customer mo. Bye! Yabang nun ah. Kala mo kung sino. Huwag na huwag lang talaga niyang maisipan na bumalik dito, kundi
Huling balik niya na yun. Ay, kainis. Ay, hayaan mo na kung ayaw maniwala sa'yo. Hindi naman ikaw yung masasaktan sa bandang huli kapag nalaman niya yung totoo eh. Ang sakit lang kasi sa part na ako pa yung nagmukhang masama. Kitang-kita naman kung sinong demonita ang ugali. Di ba, Mary? Oo nga. Naku, kung nakita mo lang kanina yung itsura ng Gwen na yun, sinasabi ko sa'yo, maniniwala kang may demonyo dito sa lupa. Grabe. Gigil na gigil kayo kay Miss Gwen ah. Talaga? Gusto ko lang hatawin ng hanger kanina eh. Alam mo, grabe pala talaga yung nagagawa ng pag-ibig, no? Totoo pala na nagiging tanga ang mga tao pag nagmamahal. Palibhasa, di ka pa nai-inlove. Kung magiging ganun lang din naman ako katanga, sana wag na lang. Hindi pa nga ba? Syempre hindi, no? Sabi ko nga, di ba? Happy crush lang yun. Kaso ngayon, turn off na ako sa kanya. X na yung happy, no? X na rin yung crush. Wala na, burado na. Yan, kasi hilig-hilig sa pogi. Nakakita lang ng tisoy, lumuwag na garter ng panty. Ay, nako, mga babae talaga oh. Alam mo, tumahimik ka na nga. Naiirita ako sa kadaldalan mo eh. Inaya ka namin kasi akala namin matinukang kausap. Dagdag ka lang pala sa sakit ng ulo. Bili ka na lang kaya ng pulutan dun. Akin na pambili. Oh, bilisan mo ha. Yes, ma'am. Ikaw na bahala dito sa tropa natin ha. Baka maiyak sa problema yan at maglupasay pa dyan sa sahig. Videohan mo, tas send mo sa akin ha. Sira ulo. Popoy at Bea, buong akala ko mabait yung Gwen na yun. Parang anghel pa naman ang tingin ko sa kanya nung unang beses na nakita ko siya ng personal. Ang totoo, demonyo pala yung nasa likod ng kagandahan ng mukha niya. Nuknukan siya ng yabang na akala mo kaya niyang bilhin yung pagkatao mo. Pasalamat siya dumating si Mary, kung hindi baka nanghiram na siya ng mukha sa mga paninda naming underwear. Sorry Popoy at Bea ha, kung puro masasama na lang nasabi ko tungkol kay Gwen. Nakakagigil kasi yung ugali niya eh. Sobrang bad trip. To the point na nasira na ang araw ko at maghapon akong nakasimangot habang nagtitinda. Buti na lang to the rescue yung mga kaibigan ko para pagaanin ang loob ko. Hindi man nila ako lubos na maintindihan, kahit papaano napapatawa nila ako. At nabawasan ang lahat ng sama ng loob na nararamdaman ko. Naku, napakainit naman. Ang aga-aga, parang tanghaling tapat na sa sobrang init ah. Natanghali ka yata ah. Papeng? Gulat ka no? The tricycle na ako ngayon. Lo, di bagay sa'yo. Mukha kang gulong. Pakasama talaga ng ugali yun ito. Sa'yo nga to? Ano to? Hulugan? Hindi, binabayaran ko boundary nito. Bakit? Wala ka na dun sa pwesto nila Rupert? Nako, wala na. Matagal na. Bakit naman? Sanay na siya sa gawain eh. Kabisado niyo na yung pasikot-sikot sa negosyo kaya hindi na ako kailangan dun. Kaya. O at least may sarili ka ng hanap buhay ngayon. Hawak mo pa yung oras mo. Oo nga eh. Teka, papunta ka ba palengke? Sakay ka na sa akin para hindi ka na mainitan sa paglalakad. Sayang chinchansu mo. Sira! Chinchansu talaga? Napakaluma naman nun. Pero sige, pahatid ako sa palengke ha. Yun! Sakay na. Oy, hindi libre to ha. Huwag kang mag-alala, may pambayad ako. Anong akala mo sa akin, walang pera? Naniniguro lang. Ay, naku sa wakas.
makakapagsarado na rin ako ng tindahan. Nakakapagod no, daming tao ngayon. Ba't kaya? Weekend kasi, at saka sweldo nung Friday kaya maraming namimili. Ay, oo nga pala anyway. Sususunduin ka kamo ni Papeng. Oo, nagpasundo na ako. Ganun din naman magbabayad din ako ng tricycle pa uwi. E di, kinontrata ko na lang siya. At least, natutulungan ko pa yung hanap buhay niya, di ba? Ay, tama ka dyan. At saka nakakapagod din kaya maglakad lalo na pagkatapos ng mahabang trabaho. Sinabi mo pa. O siya, mauna na ako ha. May dadaanan pa kasi ako. Go lang. Ingat ka. Salamat, ikaw din. Ay, sana talaga Lord. Yumaman na ako para hindi na ako pagod araw-araw. Hi. Rupert? Anong ginagawa mo rito? Wala, napadaan lang. Pauwi na rin kasi ako eh. Ako din Pero mauna na ako ha. Magkaiba naman tayo ng way Bye! Aikang, wait. Oh. Sorry nga pala last time May mga nasabi akong hindi maganda. Okay lang yun. Hindi naman ako sensitive. O sige na ha. Ingat ka sa pag-uwi. Aikang. Ano ba yun? Baka may makakita sa atin na magkausap. Girahin na naman ako nung jowa mo. Wala na kami. Wala na kayo? Oo Anyari? Nung nakaraan lang napaka-possessive niya sa'yo Nalaman ko na yung totoo. Tama ka nga. May kinakatagpo nga siyang ibang lalaki. Ako mismo yung nakakita. Sus, baka naman kaibigan niya lang yun. Masyado mo lang nilalagyan ng mali siya. Actually, oo. Kaibigan namin yung other guy. Oh my God. Saklap, no? Lolokohin na lang ako sa kaibigan pa namin. Pero wala Ganun talaga. May mga taong hindi marunong makontento sa isa. At may mga taong likas na demonyita, no? Sanay na sanay man loko ng iba. Hayaan mo na yun. For sure, gagawin niya rin yun sa bago niya. Or worse, siya naman yung lokohin. Kakarmahin din yun. Salamat nga pala sa concern mo sa akin noon. Pasensya na kung hindi ako naniwala sa'yo. Wala yun. Kalimutan na natin. Pwede ba tayong maging magkaibigan ulit? Ay, Kang! Nandyan na yata yung service ko. Arat na. Bilisan mo, may pasahero pa ako. Sige. Rupert, mauna na ako ha. Ay, sorry. Nag-uusap pala kayo. Hindi. Okay lang. Nagkataon lang na napadaan ako sa pwesto nila. Pareho kaming pauwi kaya nagkakwentuhan na kami ng konti. Ano ay Kang? Tara na ba? Oo, tara na. Bye Rupert, next time na lang ha. Okay. Ingat kayo. Oh, bayad ko. Yun. Salamatin. Bukas ulit Magpapahinga muna ako bukas, Peng. Chat na lang kita pag kailangan ko ulit ng service. Okay. Sige na, pasok na ako sa loob. Ay Kang, Ano, may sasabihin ka rin? talaga bang ganun mo kagusto si Rupert? Dati, oo. Ngayon, hindi na. Yata. Ewan ko. May nakaplano kayong pagkikita? Ha? Wala, bakit? Kasi narinig ko, sabi mo kanina, next time na lang Kaya akala ko magkikita pa ulit kayo. Hindi. Ano lang yun? Nasabi ko lang yun biglaan, out of nowhere, ganun. Okay. Ay Kang, Oh, wag ka na dun kay Rupert. Hindi ka bagay dun. ay, alam ko. I mean, hindi siya bagay sa'yo. Ganon din yun. Nandito naman ako Ay sus!
Gumaganong ka pa? Oo na, ikaw na lagi kong kukuning service. Hindi mo na ako kailangang bulahin. Oo nga, wag ka na dun kay Rupert. Sa akin ka na lang. Ikaw na lang ang baby ko. Ang baby ko. Tignan mo tong gagong tong, lakas mong trip. Sige na, lumayas ka na, magpapahinga na ako. Ay, akala ko ba ako ang pahinga mo? Eh? Maglubay ka na, Papeng. Kung ayaw mong i-cancel ko tong kontrata mo sa akin. Kontrata? As in, contract? La, may marriage contract agad? Ang bilis naman, di pa nga kita sinasagot eh. Nye. Bahala ka na nga dyan, iwan na kita. Kausapin mo yung sarili mo dyan. Babush! Good night, baby! She! Magpapagutom ah! Sira ulo! Kahit na maaari pang mabago ang isip mo, walang ibang alam mawitin itong puso ko. Balik-balik ko rin man ang isip ko, pinagdinilayan ko di ang puso ko, at kung paano mapipihag to. Popoy at Bea, finally, natauhan din si Rupert. Kinailangan niya pang makita ng mismong mga mata niya bago siya maniwala sa akin. Aaminin ko, pumalakpak ang tenga ko. Hindi dahil hiwalay na sila ni Gwen at may pag-asa na ako. No, masaya ako dahil napatunayan ko rin sa kanya na mali siya ng akala sa akin. Pero kung tatanungin niyo ko kung humuhopya pa rin ako sa kanya, walang halong etsyos ulit hindi na. Hindi ko na siya happy crush at hindi ko na siya dream boy. Sobrang turn off na ako sa katangahan niya sa pag-ibig. Maghahanap na lang ako ng kagaya ko na hindi man masyadong cute o yayamanin, at least marunong mag-isip ng tama. Anyway, wag niyo na lang muna pansinin yung si Papeng. Masyadong epal, nagre-recover pa nga ako kay Rupert umi-eksena na, feeling cute. Pero malay nyo, baka one day, pagbigyan ko rin siyang manligaw. We'll see. Basta sa ngayon, masaya na muna ako nakikisana all sa mga magagandang love story na iniere nyo. And hoping na dumating yung araw na makapag-share din ako ng success story ng sarili kong love life. Hanggang dito na lang, Popoy at Bea. Sana huwag kayong magsawa na gumawa ng magagandang drama na kumukumpleto sa mga araw namin. Mabuhay ang buong Dear MOR team. Lubos na gumagalang, Aika. Dear MOR, ang mga kwento ng puso mo. Dear MOR, Happy Crush. Iyan, ang milk. Mga kapamilya, oras na natin 12 minutes makalipas ang alas 2 ng hapon, at yan nga ang happy pa rin na ending ng ating kwentong ito ni Aikang. Ayan, at Rupert po Rupert yung pangalan nitong si ng kanyang happy crush, 'di ba? Na-inspire sa kanya. Grabe rin yung galawan ni Gwen, no? Iba rin siya. Uy, pero alam mo, Popoy, in fairness naman kay Gwen, hindi naman siya yung parang pag-give talaga ng bonggang-bongga, ha? Yun naman napupusuan ko sa kanya. Kindness pa rin naman yung pinakita niya. Pero alam mo, Gwen, I just have, a couple of tips. Well, couple of tips. May tip ka pa, ha? Hindi, Popoy. Kasi, aminin mo, may mga pagkakataon talaga na let's say, kahit hindi mo gusto yung isang tao, or gusto mo man o hindi yung isang tao, pero yung tao na yon in a relationship, and then apparently, isa ka sa unang nakadiscover na, anong tawag dito, yung jowa pala ng taong yun ay may ginagawang hindi maganda,
Well, wag ka kaagad na sumbongera, naggora ka doon. Oh my God, nakita ko yung jowa mo, nag-cheat sa'yo, hiwalayan mo na yan, ganyan-ganyan. Kasi natural yung naging reaction ni Rupert na hindi ka paniwalaan, Day. Syempre, papaniwalaan niya yung jowa niya, diba, Poy? Yun naman talaga yung natural na magiging reaction ni Rupert. Pag kita paniniwalaan, hindi naman kita ka-close. Syempre, mas papaniwalaan ko yung jowa ko. Nakaka-offend sa jowa yun kung hindi siya yung unang pininiwalaan, di ba? Depende kasi sa tirada. Ano ba? Chichika ko na ba? Ganito kasi yun, ha? Ganito kasi yun. Sabi mo may tip ka for Gwen. Eto na nga. For Gwen. Hindi si Gwen, si Aikang. Hindi si Gwen. Kaya nga, I'm confused. Oo nga, huwag si Gwen. I'm confused. Si Aikang. Si Gwen. Sabi ko may tip ka pa para kay Gwen si Aikang na two-timer. Okay, sige. Kaya hinihintay ko pambihira to Ito na, si Aikang nga. Kayo mga kamorkada, huwag kayo kagad magsusumbog ng bonggang-bongga pag may nakita kayong di maganda. Kumalat kayo ng madaming ebidensya at make sure hindi sa'yo kaagad-agad manggagaling. You just have to drop hints here and there or you can use other people, but not you. Kasi chinika pa sa iba. Hindi. Ako real talk lang, Popoy, no? Lalo na pag gusto ko yung tao. Kasi lalo na kung halata na gusto ko siya or alam niya na gusto ko siya. Siyempre, di ba, magmumukha talagang, alam mo yon, oportunista ko. Nakikita ko ng tsansa na mag-break sila. Ay, igagrab ko. Hindi maganda sa image ko yon as a, future next girlfriend ng taong trip ko. So, dapat, kumalat ka muna ng mga ebidensya kasi for sure kung meron ginagawa hindi maganda yung Gwendolyn na yan o yung jowa ng taong gusto mo, uulit at uulit yan. So you just have to get good evidence at hindi dapat sa'yo manggaling. You can use your friendlyn or you can create a fake account and then i-message mo yung taong trip mo. Doon mo i-drop lahat ng mga ebidensya mo. The email, get the email, create a fake email whatsoever, then doon mo i-drop yung mga ebidensya mo. Pero wag manggagaling sa'yo, okay? Para hindi kayong parang masasama dun sa gulo nilang magjowa. Kasi ang plano natin is maging shoulder to cry on tayo. Hindi tayo yung parang, alam mo yon, sisira dun sa relasyon nila. Kunwari sinira nila ng kanya-kanya. Sila-sila lang. So, para alam mo yon, hindi ka kasama dun sa pag-aawayan pa, sa kaguluhan pa. O pag naging successful, yung pag-drop mo ng mga ebidensya, edi ayan saka ka maging shoulder to cry on. I mean, huwag masyadong ipahalata na ano ka, 'di ba? Na kopya ka. Ngayon, kung hindi pa rin sila nag-break, pinatawad, hindi naniwala itong taong gusto mo, abaday, ikaw na talaga ang mag-isip-isip ng bonggang-bongga. Gaya nitong sinabi ni Aikang na ano ba yan? Syunga sa mag-girap yan. Kasi alam mo yung pogi nga, pero wain naman sa EQ kaya sa IQ. So medyo, alam mo yon, tagilid tayo dyan. So, di ba? Ganun lang. Huwag yung diretsong nakakita ka lang ng subong agad. Huwag ganun lang. Okay, ganito ha. Linawin lamang po natin na syempre, yung mga jowa ninyo, diba? Lalo na kung naging kaibigan mo naman na yung isang tao kaya type mo siya, kaya hindi. Kapag may nakita kang hindi maganda at kumbaga para ba naapakan yung pagkababae o yung pagkalalaki ng kaibigan mo, diba? Okay naman. Diba na they deserve to know the truth. Diba? Pero ang sinasabi po dito ni Bea is kapag ka kasi halata na meron kang hidden agenda. And how do you know na nahahalata na pala ng crush mo na meron kang hidden agenda sa kanya? Di ba may hidden desire? Ayan, mas tamang sabihin yun. Alam mo naman kasi yun. Di ba? Alam nyo tayo, kumikilos tayo around our crush. Di ba? Kahit pa nga may jowa yan o walang jowa yan ng kakaiba. Alam niyo naman yan eh. 'Di ba? Na unless magaling ka magpigil, magaling ka magtago ng feelings mo, pero I mean, kung ang personality mo ay katulad ni Aikang na mabiro, tapos sige ako na lang yung may I offer myself to you na mga birong ganyan na napapadalas, 'di ba? Alam mo naman na mararamdaman yan yung mga tinatawag na mga palipad hangin. 'Di ba? At kung sakali nga meron kang katotohanan na sasabihin sa kanya, I think I mean pwede pa rin yung ginawa ni Aikang eh.
Pwede Oo. yun. Pero alam nyo, kailangan kalmahin mo lang muna yung paligid. Umanap ka ng isang lugar na, establish mo muna yung ground na seryoso itong pag-uusapan natin. It has nothing to do with me liking you, 'di ba? Or me loving you. Meron lang akong nakitang meron akong nakitang hindi ko sana nakita, ayan, pero para sa iyo. Dapat you make it appear or talagang walang bahid mali siya. Walang bahid paninira. Pwede pa rin naman pakikipag-usap pero yung atat na atat ka, kating-kating yung dila mo, na sabihin na, nakita ko yung gawa mo! Pero iba yun. Palingkera yung pagkakachika na wala man privacy. Yes, na nakakagulat. Of course, kahit sino naman ba yan, nakakagulat. Kumbaga, iset mo muna yung mood, iset mo pwede ka ba makausap ng seryoso, and then boom. Diba? Ibaba mo yung ganong impormasyon. I don't know, siguro kung ako yan, Bea, hindi na rin ako makagawa ng fake account kasi mas lalo ako magdududa sa isang fake account kasi, pero if you're gonna drop the evidence there, like a photo, to begin with, it's a fake account. It's a fake account. Kung may ebidensya doon, Popoy, wag ka. Fake pwede man yun. Kung may video, may pictures, ganyan. Doon ako sa ebidensya, diba? Oo, ganun tayo. Pero ako naiintindihan ko talaga, honestly, yung naging reaction ni Rupert, initial reaction niya dun sa pagkakaano. Kasi yung mga pinagsasasabi niya na hindi magaganda kay Aikang, I believe dala lang din yun ng dala ng ines and pagkagulat. Oo naman. Doon sa mga pinagsasabi. Pero I think, hindi naman ganun kasama or ganun mapagmataas etong si Rupert. Pero although isa rin to sa mga sana maging lesson din sa atin, mapagwapo ka man, maganda ka man, if someone offended you or something like that, don't go lower by making tira their pagkatao, their living status, diba? Lalo na nga yung itsura, wag ganon. Kung may sinabing hindi maganda na offend, pwede mong tirahin yung masama niyang ugali kung meron mang pinakita sa'yo. Pero let's say the family background, yung itsura, yung may pera o wala, wag mong idamay yon. Kasi parang mas bumaba ka dun sa sa tao. Oo naman. Kung sakali. Okay? Oo. Magtimpi kayo kung may mga ganyang sitwasyon. Unless meron talaga mga nakakagalit na mga tao kung makapang-insulto rin, di ba? Kala mo siguro dun mo na lang ilabas yun. Pero ito nga, hindi mo sigurado kung nagkakawang gawa sa'yo o chumichismis, naninira lang. Kumbaga, mahirap kasi kapag lumabas na ang mga salita 'di ba? Hindi mo alam na gatekeeper pala itong si Aikang, 'di ba? O siya pala yung maghahatid sa iyo para malaman yung isang impormasyon na matagal mo nang dapat nalaman. 'Di ba? Mabigat 'yon yung ginawa ni Gwen kay Rupert sa isang kaibigan pa nila. 'Di ba? Pero nakakaharap din pala ni Rupert. Matindi itong si Gwen. 'Di ba? Pero kita mo, at the end of the day, nakatulong si Aikang sa'yo. 'Di ba? Kaya wag tayo masyadong, alam mo yung mapagmataas. Yan. Oo. Tsaka, kaya, alam mo, Popoy, kunwari, may gumanyan sa inyo, may chumika na, alam mo, nakita ko yung ganito, ganyan, keme-keme. Ako, sa real talk lang medyo mapapaisip din ako. Not because I don't trust my partner, pero but to be sure. Kasi, ang daming pagkakataon na ganyan na parang santo yung tingin mo sa partner mo and then later on malalaman mo pala tatlo-tatlo yung kalaguyo. So, alam mo yon, kung sakaling man na merong taong nag-approach sa inyo ng ganyan, you just walang masama. If you try to make sure to validate yung information na pinigay niya, wag mo rin namang wawarlahin agad-agad yung jowa mo, di ba? You investigate in silence, you investigate on your own. Kapag napatunayan mo, di ba, at least binigyan mo ng pansin yung warning sa'yo ng isang kaibigan or whoever. Pero kung wala kang nakita, at least nalaman mo rin
kung anong klaseng tao yung tsumika sa'yo ng ganun. Bakit siya tsumika ng mga paninirang puri dun sa partner mo, di ba? There must be something going on na hindi mo alam. So, huwag niyong ipagwalang bahala. That's what I mean. You try to make sure na lang din kung meron man o wala. Di ba? May kasabihan pa nga sa wikang English, di ba? It's not what you said, it's the manner how you say it. Diba? Tama naman yung sinabi mo. Yan, balik lang tayo kay Aikang saglit. Tama yung sinabi mo. Mali lang yung manner ng pagkakasabi mo. Ginulantang mo yung tao, nagalit tuloy sa'yo. No, the term is parang humahangus ka pa. Diba, humahangus ka pa. Nakita ko. Mainit na balita, Mars! Dali lang. Wala man lang walang filter, walang humahangos pa. Teka, kaya sabihin ako sa'yo, nakita ko siya, tapos ikaw kagigising mo, kaya may ginagawa ka, may kinocompute ka. Humahangos is a term. Diba? Parang easy lang, easy. Ano ba meron? Natataranta na ako sa pagtingin pa lang sa'yo, tama naman yung sasabihin mo, pero alam mo, nakakagulat yung sinabi mo. Tapos minsan nga yung mga ganyan, humahangos, tapos ginising ka lang sa impormasyon na walang kakwenta-kwenta. Gusto mo. Andiyan na yung, andyan sila sa labas. Andiyan nagkasabay yung delivery ng Grab tsaka Shopee. Andiyan sila. Bihira na. Magagalit sa'yo kahit may pambayad Kala mo naman may sunog, kala mo may nasagasaan, kala mo may nangyaring ganun, nagkasabay lang pala yung nag-deliver At saka alam nyo, anong maganda, guys? You get other people with you. Akin lang, Kasi, kapag mag-isa ka lang, you get other people as well. You know, to find evidence. Kasi kung mag-isa ka lang, mahirap ka talagang paniwalaan. Pero kung let's say... Magagawa ka pa ng network? Tama ba yun? Yeah. Pero let's say na si Papeng, di ba? Yung pinagkakatiwalaan talagang tunay ni... sino to? Ni Rupert. Ayun, mas paniniwalaan pa niya siguro right then and there si Papeng. Kasi si Papeng yun I mean, why would Papeng... Mas malapit-lapit pa. Diba? Mas kilala niya si Papeng. So, you know, you get connections dahil. Huwag yung magkadagadagan yan. Eto, sabi nga ni Kyle, ay nako, speaking of Papeng, kay Papeng, di ba? Si tricycle driver na si Papeng Ayan, kay Papeng ka na lang, may service ka pa. Yan naman ang Kyle yung mga discarding ganyan, mga opportunista rin yan Mahal-mahal ng gasolina ngayon Pero alam mo, Popoy, si Papeng, parang malanates kung tumirada kay kay Aikang parang kailangan ng konting lesson from you, Papeng. Sulat ka sa amin dito, Usap tayo, Papeng, ayus-ayusin natin yung ang baby ko mo na yan. Ang baby ko. Pero alam mo, baka naman wala lang talaga kay Papeng yan. Wag na natin bigyan ng mali siya naman yung isa, di ba? Kumbaga inaaliw niya lang itong si Aikang. Alam nyo, kayo rin mga babae minsan, pagka broken-hearted kayo, pati yung mga biro namin ganyan, sa akin ka na lang kasi ganyan, wala rin naman akong jowa. Siguro nga type niya talaga ako. Mga boys, guys, huwag kayong magbibiro sa broken-hearted na babae. Very vulnerable sila. Kilala ko mga tipo nyo, Bea. Kilala ko. No. Excuse me. It's a no for me. It's a no for me. Ewan ko, mga nabiktima mo siguro yun. Ewan ko sa'yo. Pero ako, personally, kung may gaganon sa akin, broken-hearted ako, sipain ko pa yung mukha niya Itinan mo nga si Aika, Huwag niya na pong pansinin si Papeng, okay? Papansin po yan, nag-recover pa ako, sabay pumipicture. Diba? Huwag kayong nakakairita kaya. Kita ng broken-hearted ako, papapogi ka sa harap ko. Pilahin ko lang alam mo. Anyway. Si Nora Lino Perario, sabi niya, buti na lang ako, hindi alam ng crush ko na crush ko siya. Kaya ayan, si Norlin, yan yung mga sinasabi ko nga, alam mo di ba, Bea? Alam mo kung nagpapalipad hangin ka, kung kakaiba yung ikinikilos mo sa harap ni crush, alam mo yun. Wag mong, I don't know, wag mong sasabihin na, hindi ko alam na nahalata mo pala, na special pala yung treatment ko sa'yo as compared to yung iba natin mga kaibigan. Alam mo yun. Pinaghahandaan mo yun
Oo, Depende. ikinikilos mo yun eh. Uy, pero depende Lalo kapag po, ka-crush na crush, Bea, iba eh. Iba yung, okay, nagagandaan lang ako sa'yo, nagagwapuan ako sa'yo. Iba lang yung kilos mo ron, ganyan. Pero yung crush na crush, iba eh. Kumbaga merong extrang, may kembot eh. Alam mo, nahahalata na yung mga babae. Iba yung kembot kapag, kunyari may nagdala na ng soft drinks sa ganyan. Pagka sa tropa lang, ito na, soft drinks mo, pabagsak pa. Diba? Padabog pa konti. Pero kapag kay crush, nakaganyan pa yan. Dalawa. Ay, ito yung soft drinks mo. Sandali, may tissue yan. Baka may kalawang yung pero may straw naman dyan. Ganon. Di ba? Alam nyo yan. Huwag nyo kong lukuhin. Huwag nyo kong lukuhin. Uy, pero wag ka po. Meron akong kakilala. Meron siyang crush na crush, pero ginagawa niya ang lahat. Para, alam mo yon, tarayan, takasan, wag makita yung crush na crush niya. Kasi sa takot niyang mahalata siya. May mga ganun din. Na kaya kayo, kamurkada, kunwari merong tao na parang ayaw na ayaw sa inyo, naiirita sa inyo. I mean, pwedeng totoo na ayaw nila sa inyo, pero pwede rin naman na sa kagustuhan nila na hindi mahalata na gusto mo sila. Kung ano-ano ng mga, ang tawag dito, katarayan, ang pinagsasasabi sa'yo, pagiging kontrabida, bells. Ay, nakasa ko na yan, Popoy, so don't need. Charot! Ito na lang, para sa mga kalalakihan, ilan sa mga tips para malaman natin na merong isang icon na umaali-aligid sa atin? Sige nga. Diba? Ilan lang to sa mga gestures, diba? Mga body language na makikita natin. Kapag kakaharap natin, kapag kakaharap ang kanilang crush na lalaki, ang mga babae usually ay ayos ng ayos sa kanilang buhok. Alam mo yung mga maliliit na lang, kumbaga gusto nila parang picture lang sila na humarap sa'yo. Na kapag ka nahanginan yung buhok, kailangan ayusin agad. Yan. O kaya naman kapag ka medyo mainit yung lugar, diba? Punas ng mga pawis yan, syempre. Ganyan masyadong concern. Ay sama na natin yung pagpapabango. Pero ito ang, dito mo mas mahalata ang isang babae pagka nagkaka-cute. And ako talaga 100% si Bea, mag-a-agree ito. Kapag ka naglakad, papalayo sa'yo, kunyari may kukunin na sa coffee shop kayo. Type na type ka ng isang babae. May kukunin sa coffee shop. Ang ganda ng pagtayo niyan. Finesse na finesse. Tapos pag naglakad, naiiwan yung puwet. At medyo napipiki. Medyo napipiki yung lakad na gano'n, no? Wait lang excuse me. Tapos naiiwan yung puwet. Tapos napipiking. Crush na crush ka nun. Kilala ko mga galawan yung mga girls. May mga kilala nga rin akong gano'n. At saka Popoy, bukod doon, naka-stomach tapos hindi in. tumitingin sa'yo ng mata sa mata. Yan, naka-stomach in yan. Tapos ayos ng, tapos depende sa damit. Yung ayos ng damit, ganyan. Alam niyo, girls, sana picture na lang yung pinadala niyo ron. Yung portrait na ganyan. Ay, walang galawan talaga yung damit niyo ron, no? Oo, doon na lang kayo sa likod. Yan, nakaganyan ka na lang. Kahit hanginin yan, picture yan eh. Diba? Portrait yan. Ganun. Yung ayos. Yung anliliit lang naman na nangyari, parang, ay, nagulo yung hair ko. Hala, 3 pirasong bangs lang yung gumalaw eh. Pero alam ayusin niyo ba? Pero ayos ng ganun. Di mo alam kung pinuputok o ano. Pero alam niyo ba, I mean, feeling ko mapalalaki, mapababae, ganun yung kilos nang hindi sinasadya. Kasi diba, dahil conscious ka, hindi mo tuloy napapansin, naggalaw yung kamay mo, ayos here, ayos there, punas here, punas there, dahil nininervyos ka, pwede. It's a giveaway, diba? Body language. Dahil sa sobrang kilig mo, ang sakit-sakit rin tiyan mo sa kilig, kinakabahan ka, hindi mo tuloy makontrol yung kamay mo. Kailangan may pagpwestuhan yung kamay mo para ma-relax ka. Kaya, tama, giveaway yung mga ganun-ganun mannerism. At yung ganito tumingin, Bea, kapag ka, kunyari nag-uusap tayo, kunyari magkaharap tayo, kausapin mo ako. Yung mga babae ganyan minsan yan. Popoy, hayop ka. Feeling pogi ka talaga kahit kailan. So, I don't know what's wrong with you. Bakit feeling mo lahat ng babae nagkakagusto sa'yo kahit hindi ka ba talaga? Oo. Ay, ako ba? Ganyan ang mga girls. Alam mo yung kausap ka. Yung hindi makatingin ng ilang segundo. Hindi magtagal man lang 3 seconds. Tapos alam mo, ang layo bigla ng tingin pagkatapos kang kausapin. Tapos, doon. Kung sa... Kasi... Hindi Basang-basa. Kasi
parang feeling nila, kasi pag tumingin ka sa crush mo direct, minsan di mo mapipigilang mapangiti. Mapangiti. O kaya, manggigil. yung parang, so sobrang Tapos kilig mo, diba? Ganun yung mata, biglang, biglang, alam mo yung para, lalo Kasi, yung ayaw ipahalata, lalo namin nahahalata. Correct. Feeling mo, hala, baka pag tumingin ako sa kanya na napakatagal, tinitigan ko siya, mahalata niya na gusto ko siya, kaya okay, sa iba ko titingin para kunwari I'm not paying so much attention. Bea, hindi ako mapakali. Gusto ko talagang ipakita yung lakad ng mga ng mga girls kapag ka-type na type ka. Wait lang. Okay. Barin ko yung headset ko. Sana narinig nyo. Di ba pagkatatayo yan, ganyan. Pagkatayo, ganyan na. Tapos, wait lang ha. Papa yung stomach in. Asan yung stomach in? Gumaganon? Ano yun? Tapos yung paa napipiki na ganon, tila magkakanda tisod-tisod. Ganun. Excuse me. Siguro may mga ganun, pero honestly ako, I can't relate. Kasi, I don't know. Pagka ako kasi lalo ko pinapangitan yung gawin. Ay, ano to meron o walang puwet ganun ang kilos. May extra bounce. Okay, makikita niyo yan sa heels ng babae. Yung yung sakong, may extra bounce. May extra sway sa hips, di ba? Kapag nandyan ka na, nandyan na siya. Parang ang gaan-gaan ng lakad, ganado. Pero kapag ayaw ka, bigat na bigat ang paa niya. I can tell. I can't relate. Hiningal ako sa ginawa ko, kakapraso lang naman yun. Ito nga. Nag-stomach in ka ba? Nag-stomach in ka kasi kaya ganon. Sabi na nga ba kasi 2:35 na eh. Oo nga eh. Kaya naman pala. Teka, sige, konti nga, very, very quick na basa. Sabi ni Sergio, Bea, ano naman yung sa mga lalaki? Paano mo malalaman may crush kami sa babae? I don't know. Si Bea. Kapag ka may, ano lang tayo ang mga lalaki usually, ano lang yan, ganito lang yan. Hindi nga eh. Nagbabasa ng labi. Based on my experience. Parehas yan. Based on my experience, Popeye, parang ganun din sa babae. Hindi rin makatingin ng diretsyo, o kaya hindi mapakali. Tapos pag tinawag mo, kumakaripas, nagkakandalag-lag yung mga, yes, ano yun, ganyan-ganyan. Tapos, pag nabigla mong kausap, nauutal-utal, ano pa ba? Komedyante siguro yung nagkakakrush siya yung madalas, no? Kakandahulog yung gamit. Ang alam ko. Pero ang madalas na experience ko, pag unang kita namin sa umaga, yung biglang gaganon. Yung parang na-shock na nakita, na-shock na nakita niya ako. So, uy! Bea. Bea. I don't know. Yan. Sige. Iba-iba. May counterpart naman yung mga babae na iiwan ng puwet, nagba-bounce yung bawat hakbang, di ba? May counterpart yan sa mga lalaki. Sa mga lalaki naman, bigla nag-i-stretch, nagfe-flex yung balikat niyan at lumalabas naman sa amin dibdib. Tsaka nagiging matigas yung kilos namin. Tapos parang medyo slow-mo. Yan, bawasan mo ng 0.05 seconds yung natural na pagtayo o bawasan mo ng konti yan. Tapos babasain yung labi. O sa mga tingin. Oy. At saka, pag naglalakad, hindi ka uunahan. Palaging, alam mo yung ang bagal maglakad na parang nahihiyas. Sige, una ka na. Ikaw naman parang, sabayan mo ako. Actually, dami. Iba-iba kasi yung mga lalaki talaga. Honestly, marami. Based on my experience. Based on my experience. Yeah. Anyway, okay, pasalamatan na natin mga nagsipagala for today's video. Sige, ayusin ko lang yung bangs ko. Baka nakikinig si crush sa akin. Si Aitag, Jamie Rubio tayo dyan. Si Mary, Cindy Bacena, si Miss Rona, si Jackie G, maraming salamat, DJ Jackie G. Si Papeng, si tayo dyan, Warley Alagaw, si Gwen, DJ Bea, si Joe,
Chan Palma. At ang gumanap na Rupert ay si Dan Capusyon po tayo dyan. At ang nagsulat si Warley Alagao at ang nag-edit si Joko Loco. Okay, thank you so much. At Galing. Opo, ay syempre meron din tayo for tomorrow. O ibigay na natin yung ating pa-teaser bago tayo magpaalam. Ano pa meron for tomorrow? Ngayong Biyernes sa Dear MOR. Ay, Diyos may ano bang meron sa mga tao dito? Kung ano-ano mga pinag-iisip. Mga mema tanong, mema chismis, mema kwento sa iba. Pwisit. #Dear MOR. Best mistake. Meron palang ganun, Bea. Meron palang best mistake. Kala ko mga bad mistake, wrong mistake, worst mistake. Popoy, Best mistake. mga Ayos, kamorgada, bukas may assignment kayo. Pwedeng pakichika, ano ba yung matutunan yung best mistake ninyo? Kasi bigla ko naalala nung #MOR best mistakes. Best mistake. Ayan, para po sa mga kababaihan yan. May assignment kayo sa mga kababaihan. Popoy, Ay, kung kasama yung... Ang dami mong mistake, hindi pwedeng walang best mo na. Bea. Na nagsasabi, ang dami mong mistake sa buhay mo. Para sa mga kalalakihan naman, sige, may assignment din kayo. Yung #best Mr. Take ninyo. Kasi may best mistake, may best Mr. Take. Yun yung para sa atin. Isipin nyo na kung ano yan. Okay? Kaya naman mga kapamilya, dito na rin tayo. Ang oras para magpaalam. At may ililibing pa ulit akong joke. Sige po. Oras na natin, 40 minutes makalipas ang 2:00 ng hapon. Naubusan na po na masasabi si Bea. Kahit ako po, wala akong masabi rin sa joke ko, no? Ayan. Ayun, sige na. Malapit na po yung truck ng basura sa amin. Itatapon ko na po yung joke ko. Parating na. Nakasama nyo nga po ang inyong mga lingkod. Ako po si DJ PDJ Popoy. That's my Guapopoy. Kasama din po Gorgeous B. Bea po. Sorry po na wala ako sa... Sorry, okay. Ayan. Pero okay lang. Basta si Riven nagpadala sa atin ng 30 Swedish krona. Okay lang yan kahit sumama pa pakiramdam mo buong programa. Basta mga kapamilya, no? We stay happy, stay safe, yun, at stay healthy. Ayan, pabaliktad tayo ngayon. Pati ikaw, naulol doon sa Yeah. Ayusin mo! Hindi kompleto araw ko pag di maayos yun. Ito mo! Kailangan. Dali, harap kay Crush. Crush! Stay safe, Stay healthy. Alam mo na. Stay happy. Be with me. Nooks.